Genesis chapter 18 verse 1 to 5. Nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ni Mamre. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y minakita siyang tatlong lalaking nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito at sa kanila yumuko ng halos sayad sa lupa ang muka. At sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghuhugas sa inyong mga paa. Ipaghahanda ko rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinakagala ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Amen. Chapter 18, verse 6 to 10. Jumaba-aba. At si Abraham ay nagmadaling napasa tulda ni Sarah at sinabi, "Maghanda ka kaagad ng 3 takal ng mainam na harina. Iyong tapayin at gawin mong mga munting tinapay." At tumakbo si Abraham sa bakahan at nagdala ng isang bata at mabuting goya at binigay sa alipin. At siya ay nagmadali upang lutuin. At siya ay kumuha ng mantikilya at ng gatas at ng guyang niluto niya at inihain sa harapan nila. At siya ay tumayo sa siping nila sa lilim ng punong kahoy at sila'y nagsikain. At sinabi nila sa kanya, "Saan naroon si Sarah na iyong asawa?" At sinabi niya, "Narito, nasa tulda." At sinabi niya, "Walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating. At narito, si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki." At narinig ni Sarah sa pintuan ng tolda na nasa likod niya. Palang gabi po sa ating lahat. So, babasahin ko po Genesis 18:11-12. Abraham and Sarah were both very old by this time, and Sarah was long past the age of having children, so she laughed silently to herself and said, "How could the worm out? Woman like me enjoys your pleasure, especially when my husband is also so old." Amen po. Magandang hapon sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Genesis chapter 18 verses 13 to 19. Bakit natawa si Sarah at nagsabing kung kailan pa siya tumanda saka siya magkakaanak? Tanong ni Yahweh kay Abraham. Mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Dahil sa takot, nagkaila si Sarah at ang wika, "Hindi po ako tumawa." Ngunit sinabi niya, "Huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka." Pagkatapos umalis ang 3 lalaki at inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang dako na natatanaw na ang Sodoma, sinabi ni Yahweh, "Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin, sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos, sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari yon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya." Ang mabuting salita ng Diyos. Genesis chapter 18 verse 20 to 25. Tapos sinabi ni Lord kay Abraham, "Grabe ang mga sumbong sa akin laban sa Sodom at Gomorrah. Ang laki-laki ng kasalanan nila. Bababa ako doon para malaman kung totoo nga ang mga yon." Tapos umalis na ang 2 lalaki at pumunta sa Sodom. Pero nagpaiwan si Lord kasama ni Abraham. Lumapit si Abraham kay Lord at nagtanong, "Idadamay niyo pa ba yung mabubuti sa pagwasak niyo sa masasama? Paano kung may
50 na mabuting tao doon, wawasakin niyo pa rin ba yung buong city? Di niyo ba sila patatawarin para iligtas yung 50? Sure ako na hindi niyo idadamay yung mabubuti sa parusa sa masasama. Hindi kayo ganon. Dapat patas ang judge ng buong mundo. Di po ba? Amen. Genesis chapter 18 verse 26 to 29. Sumagot ang Panginoon, kung may nakita akong 50 matuwid sa Sodom, hindi ko lilipunin ang buong lungsod alang-alang sa kanila. Muli nagsalita si Abraham, O Panginoon, patiwarin niyo po akong makasalan sa loob na makipag-usap sa inyong tao lang po ako at wala akong katwiran magsabi nito sa inyo. Pero kung mayroon pong 45 matuwid, lilipunin niyo po ba rin ba ang buong lungsod? Dahil kulang po ito ng 5. Sumagot ang Panginoon, kung may makita akong 55 matuwid, hindi ko lilipunin ang lungsod. Muli nagsalita si Abraham, kung 40 lang po kaya ang matuwid. Sumagot ang Panginoon, hindi ko lilipunin ang lungsod alang-alang lamang sa 40 matuwid. Amen. Ayan mga kapatid, magandang gabi sa bawat isa. Gawain mas mabuti ang bawat isa. Ngayon po ay babasahin natin yung Genesis chapter 18 verse 30 sa ating Bible reading study. Sabi dito, verse 30, Please don't be angry, my Lord. Abraham pleaded, Let me speak. Suppose only 30 righteous people are found. And the Lord replied, I will not destroy it if I found 30. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion. Sa Book of Genesis, chapter 18, verse 31 to 33. Muling nagsalita si Abraham, Panginoon, patawarin niyo po ako sa paglalakas loob ko na pakikipag-usap sa inyo. Ano po kaya kung may 20 na lang na taong matuwid? Sumagot ang Panginoon. Hindi ko pa rin lilipunin ang lungsod alang-alang sa 20 matuwid. Muling nagsalita si Abraham, Panginoon, huwag po sana kayong magagalit. Huling tanong na po ito. Halimbawa, 10 na lang po ang nakita ninyong matuwid. Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipunin ang lungsod alang-alang sa 10 matuwid. Pagkatapos nilang mag-usap, umalis ang Panginoon at si Abraham ay umuwi sa kanila. Ayun po, ay dito sa may dumalaw sa tatlong panauhin si Abraham, ay yung dalawa is angel at isa yung Panginoon. No, dito po sa Genesis chapter 18, dito po natin makikita na napakabuti ng Panginoon. Nagbibigay siya lagi ng chance sa tao. Ayun yung nagustuhan ko po dito, na nagmakaawa si Abraham para sa lungsod ng Sodom, kasi lilipunin na ng Panginoon yung Sodom kasi sa sobrang dami ng masasamang tao. Ayun. So, itong si Abraham nakikiusap sa Panginoon kung merong mga taong matuwid pa natitira sa lungsod ng Sodom, if wawasakin din pa rin ba niya yung lungsod na iyon. Ang sabi ng Panginoon, kung merong 10, hindi niya wawasakin. So, napakabuti ng Panginoon. Hindi siya tumitingin sa napakaraming makasalanan, masasamang tao. Tumitingin pa rin siya sa kahit 10 na lang. Tumitingin siya sa mga kahit kukunti na lang, is nakatingin pa rin yung Panginoon doon sa kunting may mga mabuting gawain. So, ayun, na-realize ko talaga dito na sobrang bait ng Panginoon. And, yun po kay Sarah, na sinabi ng Panginoon kay Abraham na magbubuntis pa daw si Sarah. Kahit na siya ay matanda na, minipost na dito si Sarah, pero sinabi ng Panginoon na magbubuntis siya ng isang lalaki. Tapos, yun nga, yan. So, parang kahit ako, parang confused na sa akin na magbubuntis pa ako, hindi na ako nireregla. Tapos, ang sabi ng Panginoon sa chapter
Genesis chapter 18 verse 14, may bagay ba na hindi magagawa ng Panginoon? O di ba? Talagang as in talaga pag sinabi ng Panginoon, ito ay mangyayari. So, yun, nagkaroon ng anak si Sarai, yun ay si Isaac. So, let's wait natin yun sa next episode. Thank you.